rescue drill nitong ating mga tauhan ng Philippine Coast Guard sakaling nagkaroon po ng malakas na paglindol at sinundan ng pagkakaroon ng tsunami. Ang nakikita po ninyong drill ay may mga biktima na tinangay dyan po sa Pampang, may mga nasa gilid ng dagat at kinakailangang lapatan ng lunas ng ating mga rescuer. Bahagi po yan ng paghahanda sakaling magkaroon nga ng malakas na paglindol at kung sakaling magkaroon ng tsunami. Katuloy-tuloy po ang ginagawang drill ng ating mga rescuers, lalong-lalo na po itong mga tauhan ng Philippine Coast Guard para po matiyak na sila ay handa sakaling tumama nga ito sa ating bansa. Ngayon makakasama po natin itong si Navy Lieutenant Ted Esguera. Siya po yung ng Philippine Coast Guard. At sir, itong ginagawa ninyong drill, gaano ho tayo kahanda kung sakaling magkaroon nga tayo ng ganitong kalamidad sa ating bansa? Ito pong nangyayari sa ating paligid, particular sa Japan, mahirap po natin i-detect yung sipot ng lindol or tsunami. May tinatawag tayong distancing. Kung yung tsunami ay nasa malayo, katulad ng nangyari sa Japan, hindi sila nakaprepara. Yung mga lugar na malayo sa where the source of the tsunami is, nakaka-prepare sila. So depende po yan sa proximity ng insidente. Kaya ang ginagawa natin ng Philippine Coast Guard ngayon sa proyekto ni Admiral Tamayo na i-prepare ang Coast Guard tuloy-tuloy cross drill kasi po malawakan, hindi po kaya ng isang ahensya lang. Kailangan interagency response po yan. So ano pa yung mga kailangan? Sa nakikita niyo po ba doon sa inyong mga drill? Ano pa yung mga kailangan nating gawin? May mga improvement pa ba? Ano pa mga dagdag na preparations ang kailangan pa natin? Ang dagdag po na preparation kailangan natin ay marunong tayo mag-restage. Ang restaging po ay galing sa isang site, biglang naglindol uli. Yung mga rescuers ngayon, merong alarm na merong tsunami darating, alam nila saan sila tatakbo, upland. So kailangan, hindi lamang, kailangan pati yung mga rescuers natin ay ready rin. Ready rin sila kasi unstable environment po yung kinalalagyan nila. Kasi pag tsunami yan, tinamaan ng tubig, ng tubig yung lupa, nagbabago po yung lupa. So hindi po yan yung favorable land na katulad ng dati bago tinamaan ng tsunami. Gaano ko din ka-importante na yung pong ating mga kababayan alerto rin at handa rin, sabi nyo nga may sapat din kaalaman. Kailangan po meron silang listahan sa bahay nila, paano nila i-contact ang Coast Guard, ang PHIVOLCS, ang OCD, NDRRMC, at palagi pong meron tayong radyo sa bahay, hindi naman lahat may telebisyon, na kung saan tayo ay updated sa mga nangyayari sa ating paligid. At kailangan po meron tayong family or survival kit na nakahanda sa ating pamamahay at personal go bag para sa bawat tao, bawat isang Pilipino, meron po siyang parang survival kit niyo po. Sir, doon ba sa mga ginagawa ho natin, mga drill, nakikita ba kayo ng mga kailangan pang gamit na i-acquire pa rin natin, idagdag pa, para to make sure na magiging mas reliable at efficient yung ating rescue operation? Kailangan lang po dagdagan. Magaganda na po ang gamit natin, pero kukunti pa lang din, lalo na dito sa Philippine Coast Guard na kapapasa lang ng law namin. So we are still taking off. Pero kailangan dagdagan po para sa gayon ay matugunan natin ang lahat ng shorelines ng ating bayan. Okay, maraming salamat po, Lieutenant Ted Esguera. Yung nakikita po ninyo, patuloy pa rin po nating drill dito sa Philippine Coast Guard eksena po na sakaling kunwari tumama ang isang malakas na lindol na sinundan ng pagkakaroon ng tsunami. Mamaya pagbabalik ko namin, ipapakita ho namin sa inyo ang radiation drill naman, mga paghahanda kung sakaling magkaroon po ng radiation. Ito po isang bagay pa rin na sinasabi nga dapat natin paghandaan. Hindi tayo dapat na-alarma, pero mas maganda na ang alam natin ang ating gagawin at tayo laging handa sa lahat ng pagkakataon. Mula po rito sa Philippine Coast Guard, back to studio po tayo. Ayun, dapat tandaan natin yung mga yan. Papunta na sila ng ospital, guys. At, go ahead, Mars. Marami ang kumakalat na tungkol sa mangyayaring Perry G. Mare, yun, supermoon phenomenon bukas. Sa internet, may mga nagsasabing may connection daw ito sa nangyaring earthquake at tsunami sa Japan. Pero ano nga ba ang supermoon phenomenon? Yan ang lilinawin sa atin ni Monica kasama ang Pag-asa Astronomical Observatory sa UP Diliman. Good morning, Monica. Yes, good morning, girls.
ayan, tama kayo. Today, talaga pag-uusapan natin ito, tinatawag nga nila na perigee dahil marami talagang haka-hakang nangyayari. In fact, itong nasa harapan kong super laking telescope, ito yung sinasabi nga nilang pinakamalaking telescope daw sa buong bansa. Ito yung gagamitin nila bukas para i-observe nga ito nga very rare phenomenon na ito, which is yung perigee nga. Now, ang tanong, ano nga ba talaga ang perigee at ano ang maaaring maging epekto nito sa ating bansa? Yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Kasama, of course, ang mismong officer in charge ng Pag-asa na si Mr. Mario Raimundo. Hello po, sir. Good morning po. Welcome po sa Unang Hirit. Good morning, sir. Good morning. Alright. So, sir, marami talaga ang nagsasabi na ano nga ba itong supermoon or perigee na tinatawag nila, sir. So, pwede niyo po bang i-explain sa amin kung ano talaga ito? Well, ang tinatawag nating supermoon na ito Apo. ay kung saan ay mangyayari March 19 o kaya mas madaling araw sa atin, March 20, ay ang supermoon ay astrological term talaga yon. Okay. Ngayon, dito sa atin, sa astronomy, ay ginagamit namin yung tinatawag namin yung lunar perigee. At ito yung paglapit ng Buwan moon, po. oo, ng buwan sa ating mundo. Itong pagkakataon na ito ay tinatawag na extreme supermoon sapagkat nagkasabay ang dalawa, ang full moon at ang perigee. So Okay. ang exact na oras ng kung saan mag-occur ang full moon, yung complete illumination yan 100%, ay mangyayari ng alas 2:00 ng madaling araw, March 20. March 20 po. So, it's a Sunday, pero That is madaling Sunday, araw. pero madaling araw. Okay. So, ang observation pwedeng magsimula sa gabi ng March 19. And so, pagkatapos niyan, isang oras, ay heto naman ang tinatawag nating lunar perigee. Perigee. So, it's kind of extreme dahil nagsabay, sir, Yes. ang full moon at ang tinatawag nga nilang perigee. Yes. Okay, sir. So, dito sa harap natin, sir, ito yung, I think, kung hindi ako kakamali, sir, itong nasa bandang kaliwa ko, ito yung usual distance ng moon Yes. from our planet, which is 384,400 kilometers. Tapos, sir, ito sa bandang kanan ko, ito po yung magiging Lapit niya. lapit niya tomorrow. Actually, ang representation na ito, para sa kaliwanagan ng mga nakikinig at mga nanonood, ang 384,000 is the average distance of the moon from the Earth. And that one is the perigee. And so, kung halimbawang meron tayong dadagdag dito, yung isang term pa na tinatawag na apogee, ito ay may distance na around 406,000. So, ibig sabihin nun, kung i-average mo yung dalawa na yan, more or less dito ka papasok sa average na 384. Okay, so medyo malaki na ng difference. Sir, nasa 20,000 kilometers Yes. din ng difference. So talagang malaki, no, sir? Anyway, sir, marami kasi ang nagsasabi na kapag daw nga lumalapit ang buwan sa mundo natin, nagkakaroon daw ng difference or naapektuhan yung ating mga tidal waves. Kaya marami nagtatanong if itong mangyayaring perigee bukas, may kinalaman po ba dun sa naganap na very recent lang na lindol at tsunami sa Japan? Sir, ano po nga masasabi niyo doon? Well, ang unang-una sa nangyari sa Japan, dinidiscredit namin yan. At wala itong halos kinalaman. Pag nagkaroon ng ganitong tinatawag natin na lunar perigee, yung nangyari kasi sa Japan ay bago maging first quarter, yung dapat March 30 ng first quarter, na kung saan need tide yan. Low Okay tide po. yan, low tide. Low tide. So, nangyari March 11. And so, kung ang talagang may correlation, ang supermoon na ganito, ay dapat mangyari ang earthquake ng Japan itong petsa ng March 19 o kaya ay March 20. Right after ng first quarter. And so, Okay. sa ngayon ay hindi dapat maalarma ang mga tao sapagkat yun yung kumakalat sa internet na yan ay walang basihan, Katotohanan. walang konkretong basihan ng mga study na kapag ka ganitong lumalapit ang buwan ay nagkaka-apekto, nagkakaroon ng apekto sa geological events, sa earthquake, nasabi ko ng mga volcano, ito ay walang katotohanan at yan ay dinadownplay at kinokontra ng lahat ng mga scientists, karamihan sa mga astronomers. Ayun. So sa mga manonood natin at lalo na doon sa mga nagkakaroon nga ng pangamba dahil maaaring maapektuhan nga sa mangyari perishing ating mundo, well, dinidiscredit po yan ng Pag-asa. At ang isa pang karagdagan doon, ang epekto nito talaga ay ang tungkol doon sa tides. Ayun. Alright. Thank you so much, Sir Mario. At sa ating pagbabalik mga kapuso, mas marami pa tayong pag-uusapan dito nga sa perigee. And of course, kung ano-ano pa yung maaaring gawin dito sa Philippine Astronomical Observatory sa UP Diliman. Magbabalik pa ang Unang Hirit. Thank you, sir.